lifestyle, credit card is fully spent. I'm being honest, but I truly can't. Cough it up, is that what you truly meant? Yeah, I'm bored of you, don't want any more of you. Use the same flow, I'm feeling green just like a Mora do. I'm talking my shit right now. Sa mga nagpaplanong bumili dyan ng mga motor ni Honda for this month of September, nandito ulit tayo guys sa Honda Big Bike Tagub dito sa may Kanokotan upang mag-price update ng mga motor nila for this month of September. Syempre, alamin natin yung cash, down payment, installment at rebates at alamin na din natin guys kung may nag-promo ba sa mga motor ni Honda. Kaya naman tara, samahan nyo ikutin yung mga motor nila. Let's go! Alright, sa mga naghahanap dyan ng Honda XRM 125 Dual Sports, of course, meron silang tatlong kulay na available dito. Meron silang black, ayan, meron din silang red black at syempre yung blue black. Pwede din ito gamitin sa off-road dahil nga, ayan, nakaspec na din yung gulong niya at the same time, pagdating sa handlebar, naka-naked, ayan, meron din siyang knuckle guard dito, magprotekta sa knuckle nyo habang nag-off-road ride kayo. At the same time, napakatipid nito sa gasolina. So kung naghahanap kayo ng Honda XRM 125 Dual Sports, of course, for this month, ito ay merong SRP 71,900. Pero kung kukunin nyo ng hulugan, meron itong down payment na 5,536 at monthly sa 3 years na 3,430 at rebates na 200. Kung naghahanap naman kayo ng Dual Sport Extreme, ayan, meron din silang available dito. So yung kinaganda dito, ayan, naka-tricolor siya. Aside sa blue, meron din siyang, ayan, lining na maroon at the same time, may white din siya. So, sa mga mahilig sa ganitong kulay at naghahanap kayo ng Dual Sports Extreme, ayan, meron si Honda Big Bike Tagub available dito na isang unit. So, again, matipid din to sa gasolina at the same time, maganda tong motor na to, entry level pang off-road, no? Pwede din itong gamitin pang araw-araw since matipid din to sa gasolina. Or kahit pa long ride nyo pa, pwede to. Kasi alam naman natin, basta Honda yung may gawa, ayan, di kalidad. So, kung interested kayo dito, ito ngayon ay may presyong 75,400. Ayan, down payment is 5,806 at monthly sa 3 years na 3,591 at rebates na 200. Ayan, so pili na lang kayo dyan ng bracket. Meron silang 1 year, 2 years, up to 3 years. So, depende lang sa inyo kung ano yung gusto nyo magiging monthly dito kay Honda. Ayan, XRM Dual Sports Extreme. Next, kung naghahanap naman kayo ng, ayan, Honda RS125 Road Sports. Of course, meron din silang dalawang color variant na available dito. Aside sa gray, black, ayan, red combination, meron din silang matte black. So, same na naman sila ng specs features. Yung pinagkaiba lang talaga is yung decals at saka yung color variant. Then, isa din to sa pinakamatipid na motor ni Honda. So, kung naghanap kayo ng, ayan, fuel efficient na motor, highly recommend this one. Maganda din to gamitin pang araw-araw or pang forma. So, kung interested kayo dito, ito ay may presyong 75,900. Pero kung kukunin nyo ng hulugan, down payment is 5,844 at monthly sa 3 years na 3,614 at rebates na 200. Ayan, so meron din kayo mapagpipilian na bracket dyan. So, pili na lang kayo kung alin yung gusto nyo magiging monthly. Next, ayan. Of course, meron din silang available dito na Honda Winner X. So, naka-promo pala si Honda Winner X ngayon, guys. So, si Honda Winner X ABS Racing. So, before, yung presyo niya is 131,900. Pero ngayon, since naka-promo, ang laki ng binaba, guys. No? Sa COD, 10,000 yung less. So, kung interested kayo nito kay Honda Winner X ABS Racing, tapos gusto nyo i-cash, punta na kayo dito sa Honda Big Bike Tagub. Pero kung kukunin nyo ng hulugan, of course, down payment is 10,000 sa before and ngayon ay 9,386 na lang din. So, naka-promo din yung kanyang down payment. At yung monthly niya before is 6,197. Ngayon ay 5,737 na lang. No? Tapos, pares lang sila may rebates na 200. So, if I were you, ayan, kung may cash na kayo, i-cash nyo na lang para automatic merong less 10,000. So, maganda tong motor na to, pang sports, pang long ride, and then at the same time, matipid din to sa gasolina. Yung kinaganda dito, ito ay naka-ABS na. Pero kung naghahanap naman kayo ng Honda Winner X ABS Premium, yung isa kasi racing, ito is ABS Premium naman to. Naka-promo din sila, less 10,000 din sa COD, before is 129,900. Ngayon is 119,900 na lang. Tapos kung gusto nyo ng installment, before is 10,002. Ngayon is 9,232. Tapos yung monthly sa 3 years, before is 6,105.
Ngayon ay 5,644. Tapos may rebates na 200. Pareha sila naka-promo ngayon guys. Itong Winner X Racing at itong Winner X ABS Premium. So, pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyong variant. Pero, meron din silang standard. So, itong standard guys is naka-promo din. So, from before na 123,900, ngayon is 115,900 kung kukunin nyo ng spot cash. Down payment before is 9,540, ngayon ay 8,924. Tapos kung sa 3 years nyo kukunin, before is 5,829 at ngayon ay 5,460. So, malaki yung binaba din no, sa standard. So, ito yung itsura ng standard version. So, actually, same lang naman sila ng body build. Yung features lang talaga yung upgrade at saka maging yung kanyang fairings nakamat. So, masasabi mong premium kasi pagdating sa kanyang fairings, pati dun sa ABS Racing, naka-gold yung mugs. This one is merong lining na parang faded golden. Pagdating sa telescopic niya, gold yung sa premium. Doon naman sa racing, ordinary black. So, nakakilis din yung standard, maging yung premium at saka ABS Racing. Yan. So, torque at saka power, same lang sila. Yung feature lang talaga yung pinagkaiba nitong tatlong ito. Ngayon, dito tayo sa pang-off-road na motor ni Honda. Meron ako nakitang bagong modelo ng Honda CRF 300L. Kung natatandaan nyo, nakapag-review na tayo nung old version nito. Pero itong bagong version, wala pa. Just comment down below kung gusto nyo ito gawan ko ng review. So for the meantime, itong si CRF 300L, sa presyo muna tayo. So if ever interested kayo dito sa 2025 model na CRF 300L, ito ay may cash price na 269,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 20,782 at monthly sa 3 years na 12,554 at rebates na 200. So, etong si Honda CRF 300L, yung una ko talagang napansin sa kanya, no, is yung decals niya. And at the same time, this one is parang ano na yata ngayon, bibilhin na yata ngayon. No? So, buti nakapag-view pa tayo nito before pa ito i-release today. So, dito tayo sa side profile niya. Ayan yung itsura niya, guys. So, this one is street legal, guys, ano? Ayan, fully digital instrument panel pa rin. Ito yung mga buttons and switches niya. Switch off activated. Ito yung hazard. Meron din siyang hazard electric start. Tapos, ito naman yung sa kabilang side. So, naka-inverted na yung suspension niya sa front. Naka-dual pot piston brake caliper na din yung kanyang braking system sa front. Tapos, naka-single disc. And then, napansin ko lang din dun sa kanyang disc brake, guys. Napaka-astig, no? Napaka-angas. Tapos, sa likod, naka-single disc din. Comment down below kung gusto nyo ito gawan ko ng full review. Sa mga naghihintay ng bagong modelo nitong Honda XR 150L, finally meron na dito sa Honda Big Bike Tagum. Hindi lang isa kundi dalawa. Actually, dalawang color variant yung available dito. Meron silang black at meron din silang white. So yung mapapansin mo talaga, of course, yung decals at syempre yung kanyang bagong digital instrument panel. Kasi before it is analog pa. Pero ngayon, upgrade na ni Honda, ginawa niya ng digital. Ayan. So ito yung kanyang look. Apakaangas, no? Actually, i-review ko to kaya abangan nyo sa second upload ko. Meron ng review nitong si XR150L. So, ito yung kanyang side profile, guys. And then, pansin ko lang dito, no? Kakaiba na yung kanyang engine dito. Oh, plastic pala to. So, plastic to, guys, ano? Ito lang yung metal. So, mayroon lang siyang paint na silver. Pero, apakaangas pa rin, no? Na may ganitong design dito. Kasi doon sa old version, walang ganito. And at the same time, yun yung kanyang carb. Napakatipid din sa gasolina nito si XR150L, kaya kung naghahanap kayo ng entry level na pang off-road na motor na matipid sa gasolina, I highly recommend this one also. Ito yung black. Then ito yung kanyang side profile. So kung interested kayo kay Honda XR150L, meron siyang SRP 96,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 7,461 at monthly sa 3 years na 4,539 at rebates na 200. So, same na sila ng presyo nitong puti. Pili na lang kayo, it's either itong black or itong white. Of course, syempre hindi mawawala si Honda CBR 150R. Meron pa silang unit na available dito, isa. Ayan, so ito yung kanyang front look, side profile, napakaangas no, entry level na sports bike ni Honda. So, eto guys, for this month, of course, this one ay may presyong. Spot cash is 183,900. Down payment is 14,160. At monthly sa 3 years na 8,594 at rebates na 200. So, kung naghahanap kayo ng entry level na sports bike ni Honda, meron silang isang unit na available dito. Na-review ko na to, check nyo na lang sa aking channel.
Alright, sa mga naghahanap naman dyan ng PCX 160, still meron pa silang isang unit na available dito, yung old version. Ito yung may ABS at TCS. So, alam naman natin si PCX 160, napakaganda nito gamitin sa long ride kasi comfort yung binibigay. Nakapag-drive na din ako ng PCX 160 nung pumunta ako sa Kaibiyang Tunnel. Ayan, comment down below sino nakapunta dito sa Kaibiyang Tunnel. Ito yung unit na dala ko, kaya naman masasabi kong fuel efficient, comfort, at durability, power, and torque yung binibigay din niya nito. Tapos, relax talaga siya gamitin sa long ride. No? So, kung interested kayo nito, of course, this one ay may presyong 149,900. At cash pero kung gusto nyo hulugan, of course, down payment is 11,542 at monthly sa 3 years na 7,027. Isa din sa napakagandang feature nito, aside sa meron siyang charging port, meron din siyang malaking underseat storage na 30 liters plus ABS and TCS. Pasok na talaga ito sa isa sa mga importanteng hinahanap nyo sa isang scooter. Pero kung naghahanap naman kayo ng kuya ni Honda Click, of course, meron din silang Honda Click 160. So, si Honda Click 160, magandang gamitin motor pang araw-araw, pang long ride, papasok sa school or sa trabaho. So, kung interested kayo dito, of course, ito ngayon ay may presyong spot cash is 116,900. Down payment is 9,000 kung kunin nyo ng installment at monthly sa 3 years na 5,506. Of course, meron din siya rebates na 200. Pero kung naghahanap naman kayo ng Honda Click, of course, meron din silang available dito na Honda Click 125. This one is 2025 model. 2025 model din to. Kung mapapansin nyo, napaka-minimalist lang din kasi wala na siyang decals, kundi emblem lamang na Click. Na-review ko na din tong Click na walang decals na naka-emblem. Check nyo lang sa akin channel. Actually, color white yon. So, same lang naman sila ng presyo. So, kung interested kayo nito, eto, same sila ng presyo nitong matte black. Pero itong matte black, guys, meron siyang decals. Pero yung pagkaka-matte black niya, hindi siya yung typical na matte black na makikita natin doon sa old model na mga motor. This one is, mafe-feel mo talaga yung pagka-rough na texture niya. And for me, ayan, premium na premium yung feels pag hinawakan mo. No? So, kung interested kayo dito, of course, this one ay may presyong 84,900 spot cash. Down payment is 6,537. At monthly sa 3 years na 4,032 at rebates na 200. Of course, Honda Click selling point, matipid sa gasolina, pwede i-long ride, pwede pasok sa trabaho, pang grab, pang angkas. At the same time, meron din siyang ayan, charging port, fully digital instrument panel na din yung kanyang dashboard. Meron siyang 18 liters, ayan, underseat storage. At the same time, yung kinaganda dito, ito ay naka-liquid cooled na, kaya naman sa long ride, hindi ka na mangangamba na mag-overheat yung scooter na to. Pero, kung naghahanap naman din kayo ng standard, of course, meron din silang available dito. So, iba lang yung presyo niya. So, black-gray combination. Tapos, pagdating sa decals, ayan, yellow and gray-white. So, kung interested kayo kay Click Standard, ito yung kanyang side profile, no? Ayan. So, yung motor natin is gray and I love this color, guys. So, kung interested din kayo dito, presyo nito ay 81,900. Pero ang gusto nyo installment, down payment is 6,306. At monthly sa 3 years na 3,893 at rebates na 200. Ayan. Sa mga naghahanap naman dyan ng Honda PCX 160 standard, meron din si Honda Big Bike Tagum na available dito, color white. Na-review ko na din ito. I-check nyo lang sa akin channel kung gusto nyo ng detailed review ko nito. So, for the meantime, dito na muna tayo sa presyo niya. This one is yung white color. And sa mga nagtatanong, this one ba is naka-ABS? Nope, hindi po siya naka-ABS. So, ngayon, ito yung presyo niya. Spot cash is 154,900. Pero kung gusto nyo installment, down payment is 11,927 at monthly sa 3 years na 7,257 at rebates na 200. Ayan. Pero kung naghahanap naman kayo ng Honda ADV 160, meron din silang matte red at matte black na available. So, pili na lang kayo dyan ng color variant. Same lang naman sila. Merong ABS, TCS, charging port, malaking underseat storage na 30 liters, at syempre, fully digital instrument panel na din ito. At saka matipid din ito sa gasolina. Ayan. So, dito tayo sa presyo niya. Of course, this one ay may presyo 166,900. Down payment is
Ayan, 12,851 kung kunin nyo ng installment at monthly sa 3 years na 8,502 at rebates na 200. So, this one is magandang motor na pang long ride. Tsaka pwede din siya sa off-road. Kasi tingnan nyo naman guys, naka semi-black tire din itong si ADB 160. Ito yung kanyang side profile. Diba? Pero kung naghahanap naman kayo ng electric vehicle scooter, of course, meron din silang unit na available dito. So, ito yung bago na dating nila. So, comment down below kung gusto nyo ito gawan ko ng review guys. Si Cube E. So, si Cube E, yung presyo niya is 240,000. Tapos, kung gusto nyo ng down payment or installment, 18,480 yung down payment. Monthly sa 3 years na 11,179 at rebates na 200. So, ito yung presyo ni Cube E. So, ito yung kanyang front look. Naka-LED na yung kanyang headlight. Then, pagdating dito sa side profile niya, malawak yung footboard. Tapos, meron na din siyang abang for bracket. Yan, metal. Tapos, fully digital na din yung kanyang instrument panel. And of course, siya po ay naka-keyless system. O, diba? Ganda. Tapos, ito yung kanyang underseat. So, no, wala pala siyang underseat kasi battery pala to. Meron kayong lagayan dito ng battery, dalawa. Tapos, ito lang yung kanyang underseat storage capacity. Pero kahit ganun pa man, since meron siyang abang na bracket for top box, walang ka-problema dahil pwede kayong maglagay dito ng top box. Next, kung naghahanap naman kayo ng EM1E, meron din silang available dito. So, sa headlight, naka-LED. Turn signal, naka-LED. Then, sa kanyang footboard, mas malawak yung footboard niya kumpara kay Cube E. Tapos, naka-fully digital instrument panel din. And then, ito yung high beam, low beam, standard, econo. So, para sa fuel consumption, electric. Tapos, pagdating dito, meron din siyang abang na bracket for top box. So, meron din siya generous seat cushion. So, kung naghahanap kayo ng electric vehicle, of course, merong available sila dalawa. Pero, kung etong si EM1 yung gusto nyo, ito ay may presyong 129,900. Down payment naman is 10,002. At monthly sa 3 years na 6,105 at rebates na 200. Sa mga naghahanap naman ng motor na pwede mong gamitin pang pasada, pang araw-araw, ayan, meron silang available dito na Honda TMX Supremo. This one is 150cc. Of course, meron silang isang unit at color variant na available which is red. So, for the meantime, sa presyo tayo, ito ay may cash na 78,900. Kasi yung down payment naman niya, kung kunin yung installment is 6,075, monthly sa 3 years na 3,753 at rebates na 200. Full review, pakicheck na lang dyan sa akin channel dahil na-review ko na itong motor na to. So, sa mga interested dyan sa motor na nabanggit ko sa video ito, itong branch nila ay located dito sa Honda Big Bike Tagum, dito sa may Kanokotan. Katabi lang siya halos ng Kawasaki Creed Tagum. Ilalagay ko na lang yung full address dyan sa screen, sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa mga motor ni Honda. So, ayan na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Honda. Alin sa mga motor na napakita ko sa video nito, yung natitipuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page, Instagram, TikTok, Langga Gayle. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!